Ito na, matinding pasabog, Sen Marcoleta inilabas na baho budget sa PhilHealth, confirm Risa. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Bards News Update TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Bards News Update TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nako, grabe ho. At ito hong PhilHealth, dyan po sa Senado ay talagang binalatan ng buhay at ginisa. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito. Ayan, kay Sir. Ayan, hindi alam yung ano. Ayan, syempre, paki-comment na lang mga katunay kung ano yung channel ni Sir, kung ano yung ano niya, 'di ba? At saka yung name niya para mai-credits din naman natin. 'Di ba? Syempre, nire-reactionan din natin 'to. Para mai-plug din natin, 'di ba? Si Sir. Ayan, syempre ipagpatuloy natin. Dahil sabi na ito ni Senator Rodante Marcoleta na yung konsulta package siguro ay pamilyar ho kayo dito po sa issue ito na kung saan yung isang miyembro ng PhilHealth pwedeng magpakonsulta lahat laboratorio, pero alam niyo ba 1,700 pesos lang ho ang budget. So paano ho yung magkakasya sa doktor pa lamang sa laboratorio? Alam niyo naman siguro, lalo na yung ating mga taga-subaybay no, na nagpapatingin po sa doktor, hindi po kakasya. Kaya talagang hindi po naiwasan ni Senator Marcoleta na ikumpara sa ASO yung ginagawa ho no, ng PhilHealth na parang... Tama yun. No, yung sinasabi na hindi maiiwasang ikumpara sa ASO. Kasi nakikita mo naman, mas mahal pa nga yung ano ng ASO. Di ba parang ka-presyo o mas mataas pa? Di ba syempre tao yan. Kailangan kung sa PhilHealth, kailangan mas marami silang maibigay na benepisyo doon sa taong nagpapakonsulta, yung gumagamit ng PhilHealth. Di ba? Ang tingin ho nila, mas masahol pa ho sa hayop ang tingin ho nila sa tao, sa mga miyembro po ng PhilHealth. Kasi totoo ho ito ako, may aso rin ho. Yung grooming, yung ano mo pagugupitan mo ho, pakukuhan mo. 1,700 kulang ho Hindi po ba yung lahat-lahat talagang isa shampoo pa ho yan? Kulang pa yon yung 1,700 na yon. Lalo pa kaya sa tao. Nako. So, yun po minamanggit talagang parang mas mahal pa ho sa aso kaysa sa tao. Tama. Parang yun po ang tingin ngayon ng PhilHealth. Kaya sabi po ni Senator Marcoleta, talagang masyadong minamaliit ng PhilHealth yung kanilang pagtingin sa taong bayan. Pakinggan natin ito pong si Senator Marcoleta. Ayun. Ang aking pong punsong anak meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagasta niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng grooming. Yung 1,700 po para sa aso, hindi pa po sapat. Hindi pa po sapat Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Konsulta. So, naka-enroll po sa Konsulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Okay, galing po yan sa PhilHealth mismo, no? Yung amount po, 1,700. So parang ang inaano ni Senator Marcoleta rito is yung 1,700 na yun is kulang pa talaga. 'Di ba? For consultation sa mga ganon. Kailangan kung is sana madagdagan man lang. Lalong-lalo na syempre ngayon, no? Lahat ng kilos mo ngayon lahat binabayaran. 'Di ba?
kumbaga may punto rin si Senator Marcoleta na kulang yun. Diba? Kung sa taong nagpapagamot lang. Diba? Total naman, hinuhulugan naman natin yan buwan-buwan eh. Diba? Hinuhulugan naman buwan-buwan yan. O kung di ka pa pumapalya, syempre mga kababayan natin is hindi pumapalya dyan. Dahil kailangan na kailangan talaga yan. Napaka-mura naman ho talaga, di ba? Napakababa ho yung konsulta na yan. Sa doktor lang ho, magkano na yun sa doktor? Siguro pinakamura na, 1,000 na. Doctor's fee pa lang, no? Ako nga, na may inano ko dati, doctor's fee, 1,000 na eh. Diba? 1,000 na yung pakonsulta. Tapos may matitira sa yung 700. Pa-laboratory ka pa. Diba? Oh. Di kulang pa yun, paluwal ka pa. Parang ang inaano lang nila, o sige, sagot namin 1,700, dagdagan mo na lang yung kulang. Kunwari ang kulang niya is, kunwari ang bill niya is 6,000, ganyan. O, at least nabawasan ka ng 1,700, gano'n. Ay, na. 500. Ngayon, may mga 700 ho, di po ba? So, grabe ho, di ba? Yung kumbaga sa ano, ang gusto kong sabihin o mensahe ni Senator Marcoleta dito, bakit napakaliit naman ng ibinabudget ng PhilHealth sa yung konsulta package niyan? O 1,700. Kulang na kulang ho, mag-aabono ho dyan ang publiko, mga kababayan. So, lahat sa mga miyembro po ng PhilHealth. Kaya kukunti lang ho ang nagparehistro dyan Biruin mo, sa mahigit na 102 million na nagparehistro, nasa 20 million. So, napakaliit ho, mga kababayan. Ito, pakinggan natin pagpapatuloy yung usapin ho dyan sa Senado. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po naman ito ay talagang ayusin para sa ganun yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Isa po, Mr. President, natakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaltas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin. Lahat po, hindi ko naman po nila lahat ang mga Ito ang maganda kay Senator Marcoleta, no? Talagang hinihimay-himay niya na lahat ng nagiging problema. Yan yung senador talaga. Tinututukan na yung mga problema ngayon. Ika nga yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon na, nako, yari kayo pag si Senator Marcoleta naging chairman ng Blue Ribbon. Ayan, at nagsisimula na si Senator Marcoleta. Diba, nakita mo, iniimbestigahan niya maigi yung PhilHealth na tama naman talagang i-open yung topic na yan. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulit. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala, sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli, para naman po... Sipon gagawin pulmonya. Pinapalaki sakit no? Matapos na po ako. Magkano po ba yung... anong tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang session ng hemodialysis? Sa hemodialysis ata, gumagastos. Kasi nanay ko, dinadialysis yun dati. Dinadialysis yun dati. Diba? Gumagastos na, kung tutusin, kung nagbabayad siya, is nasa 2.8 ata, 2.6, mga ganon. O pagpalagay natin, 3,000 na. So, meron siyang session ata, 2 beses, o 3. Kung pagpalagay mo, kung 3, 9,000. Kung dalawang beses sa isang linggo, 6,000, malaking bagay na rin yun. Mantakin mo sa isang buwan. Pagpalagay mo, 2 session lang 24,000, 48. At 24,000, tama. Sa 2 tama. Tama. Sa isang buwan, 24,000, tama ba? No, sa isang buwan 24,000. Mantakin mo kailangan buwan-buwan. 'Di ba? Parang naghuhulog ka ng isang kotse. 'Di ba? Oh. Buti na lang kamo, 'di ba? Kahit pa paano noon, may PhilHealth. Kaya 0 bill yung nanay ko noon. Walang binabayaran. Pero ito, maganda rin naman yung ginagawa ni Senator Marcoleta na inaayos yung problema ng PhilHealth.
Kasi nalaman naman natin talaga, katulad niya sa mga dialysis patients, is napapakinabangan talaga yung PhilHealth. Ngayon, kapag chinonggo-chonggo nila yung PhilHealth na yan, is marami talagang kababayan natin ang maaapektuhan. Marami talagang umaasa yan. Marami talagang umaasa dyan. Kaya mahalaga yung ginagawa ngayon ni Senator Marcoleta na pagrebisa dyan sa PhilHealth na yan. No? Kasi dyan nang gagaling yung mga kurakots eh. Diba? Okay, so yun po, no? Ang pinag-usapan naman sa dialysis. At kusan talagang napakababa rin, no? Ito, sumagot to si, Senator. Per session? Ang Dati pa pinabasa, nasa 3,000 lang eh. Pero Per session or per cycle? 3,000 yan yung sinasabi natin. Per session. 3,000. 3,000. Per session, Your Honor, Mr. President. So one day, 6,000? 6,350. So, Sa kanya 6,000, 'di ba? Sa iba 3,000 eh. 'Di ba? Mas mahal pa 'yon pagpalagay mo 12,000. Dalawang session. Oh, nako. Kaya kayo mga katunay ha, ugaliin nyo na magiinom ng tubig. Hindi, totoo lang, no? Kasi kalimitan ng mga dinadialysis talaga is, katulad ng nanay ko, is hindi siya mahilig uminom ng tubig. Lagi siyang puro soft drinks. Kapag umiinom siya ng tubig, kinakatwiran niya parang walang lasa. Natatabangan siya. Kumbaga, maalat na yung kinakain mo, hindi ka pa iinom ng tubig. 'Di ba? O kaya matatamis. Kailangan talaga more on tubig talaga eh. Maganda talaga ang tubig sa katawan kasi hinuhugasan yan yung organs mo eh. Kaya tayo umiihi, kaya iniihi natin lahat ng mga dumi. 'Di ba? Kumbaga tinutulungan i-flush ng tubig yan. Tsaka syempre ma-rehydrate tayo, 'di ba? Hindi tayo ma-dehydrate. Oh, kung tutuusin, mas maganda talaga yung tubig. Kasi kung ikaw puro ka soft drinks, puro 'di ba, tataas ang sugar mo, maaaring tamaan. Yung iba naman kasi sa diabetes naman. 'Di ba kapag nagka-diabetes, is nagkakaroon ng komplikasyon na tatamaan ng kidney, ayun doon dinadialysis. Ngayon, meron din naman sa lahi-lahi, 'di ba? Kaya tayo magdodoble ingat pa rin. Kasi talagang napakamahal talaga magpa-dialysis at hindi lang mahal. Napakahirap at napakasakit pa. Masakit na sa bulsa, masakit pa sa katawan. kaya po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Wow, Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Oh, sagot na pala eh. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Oh, libre na ha. O, ayan ha, wala nang bawi ah. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Oh, Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po ito sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no, yung Health Technology Assessment Council. Na ito po yung mga panel of experts, no, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga, anything technical, sila po dapat. Okay, so yan po ang ilang bahagi ng mga balitaktakan dyan po sa Senado na may kinalaman naman sa issue po ng PhilHealth kasi nagsagawa po ng privilege speech. Ito pong si Senator J.B. Ejercito. At yun nga ho, ay sinasabi nga ho ni Senator J.B. na sana maipatupad na yung Universal Health Law. No, sa pangkalahatan talagang malibre na po, no? Kasi sa ngayon ay may 'di ba, may binabanggit si Pangulo Marcos Jr. mismo sa kanyang SONA yung no balance billing Pero sana nga, 'di ba? Kasi alam nyo importante talaga sa mga tao 'yan, yung serbisyong medikal. No, lahat naman kasi ng tao dito sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan niya, nagkakasakit. Hindi naman lahat ng mga tao dito sa atin ay mayaman at afford nila na magpagamot. 'Di ba? Siyempre kahit papaano, ang hinahanap nila yung makabawas-bawas man lang sa gastos. Kasi kahit sabihin natin na gumaling ka sa sakit mo, tapos malaman mo naman yung bill mo, wala din, baka doon pa tumirik yung mata nila.
Kaya kung ano man niyang sinusulong nila is dapat talaga maisulong nila para malaking tulong yan sa mga kababayan natin. Hindi niya Ayan. nilinaw, no? Kaya nga meron ng paglilinaw mismo ang DOH na kung saan para lang po yan sa mga government hospital na tapos doon ka sa ward. Yung pinaka-basic na, yun na nga. pasilidad, ward. Ngayon, Kailangan nasa ward ka para tumalab sa'yo yun. yung ward So pag wala ka na, kung emergency, mapipilitan ka punta sa private room, bayad ka. Tama Tapos yun. yung mga talagang libre, Kasi hindi pa pwedeng sa ward. Pag emergency talaga, kailangan maggamot ka kaagad eh. 'Di ba? Hindi naman pa pwedeng maghihintay ka pa. Pipila ka pa. Baka tumitirik na yung mata ng pasyente. 'Di ba? Sana naman ayusin naman nila yung kalakaran na yan, lalo na sa serbisyong medikal. 'Di ba? yung senior citizen, PWDs, yun talagang, pero sa ward din, lahat. Ward, ang pinakamainam mo siguro na gawin ho nating gobyerno, lahat po ng mga government hospital, Yes. i-convert na sa ward. Yes. Siguro, mag-ilang kwarto na lang ho, siguro mga 5 kwarto na lang ho para po sa private. Oo, tama. Service naman ho tayo, di po ba? So yun lang ho, ang maganda ho rito ay binabanggit at bini-question ho ni Senator Marcoleta, yung PhilHealth, yung kasalukuyang sistema na napakaliito, masyadong binabarat po ang mga tao, yung mga Ayan, nasisilip na kayo ni Senator Marcoleta, kaya tuminutino na kayo dyan, ha? Kala nyo, ha? Yung 1,700 yung e-consulta package. Napakaliit ho. Talo pa ho yung mas ginagastos ng ibang tao na may alagang aso. Sa 1,700. Hayop yun, ito tao pantao yung PhilHealth. Tapos yung sa dialysis, ganun din ho, napakalito ho ng budget din. So yun lang ho, inaasahan natin na sana mapataas yung budget ng PhilHealth, mabigyan nung siguro ngayon. Taasan nyo naman! Sa 2025 national budget ngayon, madagdagan sila ng pondo, pero dapat ho, tanggalin po yung korupsyon. Kasi matindi po yung korupsyon ho. Yan talaga ang problema ng bayan natin, korupsyon. Hanggat hindi nawawala yan, wala. Diba? Pero parang napakalabo din kasi matanggal yan eh. Kumbaga hindi kompleto ang government kapag wala masyadong ganyan. Kailangan meron eh. Pero hindi wala tayong mini-mention, no? 'Di ba? Pero 'di ba, 'yun naman talaga ang nakikita ng ilan, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya para umunlad ang bansa natin, ang sagot talaga is tanggalin ang korupsyon. Kailangan talaga, depende talaga sa mamumuno 'yan eh. Depende sa pamumuno niya. Kung ikaw talaga is stricto ka mamuno, matatakot syempre yung iba at hindi gagawa ng ganyan. Katiwalian sa PhilHealth ayon mismo kay Senator Marcoleta kasi naimbestigan po nila yan at talagang matindi ho, may mga sakit na sipon lang na ikukumberte na pulmonya, meron namang na-confine lang ho ng 2 days, gagawin 7 days or 10 days. So yan ho, sana maalis din po yung korupsyon, no? Kasi yan po ang isa sa nagpapahirap para lalong bumaba yung pagbibigay po ng kalidad ng serbisyo sa taong bayan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Bards News Update TV at syempre natunghayan din natin si Sir yung binigyan natin ng reaksyon at komento. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Nagsisimula na talaga si Senator Marcoleta. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.